So dito tayo, bukod diyan sa bigas na 'yan mga kababayan, itong ano naman ngayon, kapatid ni Sara na si Pulong ay may buwelta patungkol na naman sa bigas. Alam niyo sa totoo lang, lahat na lang ditong mga Duterte wala talagang ginawang mabuti sa ating bansa kundi puro paninira na lang instead na nasa gobyerno sila nakaupo, tumulong sila, 'di ba? Oo. Aba, tinulungan nila si BBM na ibagsak. Oh, tignan ninyo, Pulong Duterte, ayan, may patutsada. Oh, sa murang bigas ni BBM. Alam mo sa totoo lang wala na nga kayong ginagawa, absent kayo ng absent, ikot kayo ng ikot sa ibang bansa, mamumuna pa kayo ng akala niyo napakaperpekto ninyo na tinagurian kayong public servant, tinawag kayong public servant, hindi naman kayo gumagalaw. Tapos ang lakas pa't ang kakapal pa ng mukha ninyong pumuna sa presidenteng nagtatrabaho. Hindi ba kayo nahihiya kay BBM? Pareho kayong sinasahuran, pareho kayong, public servant pero hindi kayo nagtatrabaho. Lipad dito, lipad doon, leave dito, leave doon. Tapos 'pag may proyekto ang presidente, sisiraan pa nila. Katulad dito kay Pulong Duterte na may patutsada sa bigas. Eto, mga May kababayan. patutsada si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte Hmm, kaugnay ng 20 pesos per kilo na halaga ng bigas na hmm, programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hmm. Ginawa nito ang pahayag ng tanungin sa issue habang nasa The Hague, Netherlands para dalawin ang amang nananatili sa detention facility ng International Criminal Court o ICC. Hmm. Kung unsa mo ka ng opinion anang giingon nila tag 20 na mga daw puno ang bugas. Ano ba yan? Bias daw. Ang pangutana hantod kanusa. Muna. Legalize vote buying. May nagtanong sa kanya, actually Bisaya po 'yun mga kababayan. Yung interview na 'yon, Bisaya. Ang sabi ng nag-interview, "Kong, ano ang opinion mo patungkol sa 20 pesos per kilo ng bigas?" Ang tanong niya, sabi niya, ang tanong, hanggang kailan? Yung 20 pesos per kilo na bigas na 'yan. Ngayon, sabi niya, bukod sa hanggang kailan, ano ba 'yan, legalized vote buying? So, ang tawag kasi nila dito, vote buying daw ito na pagbaba ng presyo ng bigas. Actually mga kababayan, hindi po natin matatawag na vote buying ito kasi si Pangulong Bongbong Marcos po ang nagdesisyon niya na gawing 20 pesos ang per kilo ng bigas. So hindi siya matatawag na vote buying. Bakit? Hindi naman po tumatakbo si Pangulong Bongbong Marcos pagka politiko. Siya po ay hindi pa niya term para tumakbo siya. Tapos ngayon sasabihin, hanggang kailan ba yung 20 pesos na yan? Ano yan? Legalize vote buying? Yun ang sabi ni Pulong, narinig nyo naman. O, bukod doon, ano pa? Ano sa Visayas na mag-implement? Mm. Pilihulon siguro sila sa Visayas. Muli na naman no? Mm. Bakit daw sa Visayas lang inimplement? Ang sagot naman ni Pulong, baka talo sila sa Visayas. Alam nyo, sa totoo lang, itong mga Duterte, no, ang advance nila mag-isip. Anong kinalaman ni Pangulong Bongbong Marcos diyan sa 20 pesos na kilo ng bigas at kung manalo man o matalo ang manok ni BBM, si BBM naman ang presidente. Hindi naman siya mawawalan. 'Di ba? Mga kababayan, bakit ang nasa utak nitong mga DDS ay vote buying at hanggang kailan daw at legalized vote buying tapos sabihin, kaya inuna nila sa Visayas kasi talo siguro sila sa Visayas. Talo ba ang tawag dun? Halos lahat naman ng kongresista sa Visayas at mga gobernador nagkakasundo, 'di ba? Paano mo nasasabing vote buying 'yan, 'di ba? Magkana lang. Ang problema daw kung makakain ba yung 20 pesos per kilong bigas na 'yan. Paano yung nasasabing vote buying, binibenta nga. Yeah, tama naman sir, sa comment ni sir diyan. Paano yung nasasabing vote buying yung 20 pesos per kilo ng bigas, ibinibenta nga sa tao na instead na ibigay kung vote buying, ibebenta mo ng libre o ibibigay mong libre, ibinibenta nga, eh, 'di ba? Paano mo nasasabing vote buying 'yan? Ibinibenta nga ng tag 20 per kilo. Kung vote buying 'yan, 'di sana binigay na lang libre. 'Di ba alam niyo makagawa lang kayo ng issue, hiyang-hiya naman kami sa inyo.
Ikaw nga ilang araw ka nag-iikot sa buong mundo. Dapat trinabaho mo 'yan, natulungan mo pa yung mga taga Davao naghikaos doon, yung mga nabahaan. Oo, yung mga nag-iindang na may sakit na mga senior citizen do'n sa Davao. Eh, di sana matulungan mo diyan sa opisina mo. Pero anong ginawa mo, nag-leave ka, umikot ka kung saan-saang Sige, mundo. bubukok ng 20. 'Di ba? 'Di ba mga kababayan? Nalaman niyo 'yan? Nakikita niyo 'yan? 'Yan ang patutsada ng kapatid ni Sara na, ano daw reaksyon ni Paulo Duterte or ni Pulong sa bigas na ₱20 ni BBM. Ang sabi niya, ang tanong kailan ba 'yan? Pangalawa, ano 'yan, legalized vote buying? Pangatlo, makakain ba 'yan? Pang-apat, may amoy ba? Panglima, talo siguro sila kaya doon nila ginanap ang ₱20 sa Visayas. Alam niyo sa totoo lang, kahit DDS puwedeng bumili diyan, eh. Hindi naman pinagbabawal diyan, nasa DDS na 'yan kung alam nila sa sarili nilang naghirap na sila pero magpakamartir pa rin sila kasi NFA nga. Alam niyo sa totoo lang minsan ang mga Pilipino kasi, 'no, kapag nasa Pilipinas ang yayabang. Napansin niyo 'yan, mga kababayan? Ang mga Pilipino lalong-lalo na 'pag utak DDS, kapag nasa Pilipinas ang yabang. Bakit? Ayaw kumain ng NFA kasi sumasakit ang tiyan. Pero wala ng pambili 'yun, nag-iinarte pa. Pero 'pag naging OFW sa ibang bansa, kumakain naman ng tira-tira, hindi naman nagrereklamo. Kapag napunta ng Amerika, nagda-dumpster dive, nagbabasura, hindi naman nagrereklamo. Pero samantalang nasa Pilipinas, puro angal. 'Di ba? Bakit dito sa ibang bansa wala kayong angal? 'Di ba? Dito sa halimbawa dito sa Singapore, sa Singapore hindi ka puwedeng mag-UC kasi $2,000 ang fine, 'di ba? Puwede kang makulong, mabitay. Kapag mag-UC ka sa hindi tamang lugar. Bakit sa Pilipinas kung saan-saan nag-UC, meron pa nga sa iba sa bintana nag-UC sabay hagis sa kabilang bubong. Minsan sinabi bawal umihi diyan, umiihi pa rin. Bakit sa ibang bansa nasusunod ng mga Pinoy 'yan? 'Di ba? Bakit sa Pilipinas hindi nagagawa? Dito sa Singapore, 'di ba? Mahigpit diyan. Oo, Ma'am Arlene, mahigpit dito. Bawal ka mag-UC kasi kung hindi lugar na UC-han, $2,000 'yun. Ang fine. Ngayon 'pag hindi ka makabayad, maaari kang makulong. Pangalawa, bawal kang dumura, bawal kang magtapon ng basura kung saan-saan. Bakit sa Pilipinas, hindi natin kayang gawin at puro tayo pamumuna sa gobyerno? 'Di ba sabi ni Ma'am Ninita D. Guzman, bakit nga ba ang tao ay walang kasiyahan? Ewan ko ba Ma'am Ninita, yung mga taong walang kasiyahan abnormal or di kaya baliw. Bakit? Kasi ang baliw, hindi ka nakakaramdam ng malungkot at hindi ka nakakaramdam ng masaya. Kapag hindi masilan ang tiyan mo, maganda ang NFA. Ako probinsya, NFA kinakain namin, 'di ba? Oo, napakalinis po diyan, sabi ni Ma'am Winnie Artos. Oo, totoo po 'yan, Ma'am. Oo. Kaya sa totoo lang mga kababayan 'yan, tingnan niyo, pumuna itong kapatid ni Sara na si Pulong. Pinuna ang NFA na ₱20 ni BBM. Samantalang sila, ito mga kababayan, tanungin ko kayo, si BBM dumaan din po itong congressman, dumaan din po itong senador, dumaan ito pagiging legislative, 'no, sa ating bansa. May tanong ko sa inyo, si Pulong Duterte o si Paulo Duterte na kapatid ni Sara na anak ni Digong, pinuna ang proyekto ni BBM. May tanong ko sa inyo, ano bang proyekto ni Paulo Duterte nung siya'y congressman? Kasi actually si BBM dumaan din pagka-congressman, napakadaming batas ang nagawa. May tanong ko lang, si Paulo Duterte ba maraming batas? 'Di ba nakakahiya yung akala mo feeling perfect sila? Feeling ano sila, mga magagaling. Pero 'pag tinanong mo ngayon, ano bang nagawa nila bilang politician? Nganga, 'di ba? 'Pag tinanong mo anong nagawa nila bilang politician? Nganga. Pero yung politician na pinuna nila, napakaraming nagawa. Maskin si Sara nga walang nagawa, eh. Puro sila pamumuna, puro sila paninira.
'Di ba? Uy, Diyos ko naman. 'Di ba? Proyekto ng gobyerno pinupuna ni Pulong na kapatid ni Sara na anak ni Digong. Pero kung siya mismo tanungin mo anong proyekto niya, wala. 'Di ba nakakahiya naman sa isang politician na pumuna sa proyekto ng kapwa politician samantalang yung pumuna wala namang ginawa. Kaya nga, Ma'am Santina, paano nasabi ni Pulong na vote buying, hindi naman tumatakbong pagka senador si BBM o congressman si BBM ngayon or mayor. Kasi presidente pa naman siya at bawal na siyang tumakbo next election ng presidente kasi isang term lang naman ang presidente. At paano yun nasabing vote buying? Ibinibenta nga ng 20 pesos per kilo. Hindi mo masasabing vote buying. Eh kung vote buying yan, dapat binigay libre. 'Di ba? Oh, ang lakas ng loob nitong kapatid ni Sara question at mamuna sa proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, samantalang siyang pumuna, wala namang proyekto. 'Di ba nakakahiya? Oo. Ang lakas ng loob nila mamuna. Nakakahiya yung gano'n. Tawagin kang public servant pero wala kang ginawa. Ito pa. Manarik ko. Una nang mapilang Malacanang sa mga kritiko